Yon, what's up mga kalumutes? Yan, ihanda nyo na ang inyong mga breeding cage, nest box, ang inyong mga nesting materials. Dahil ito na ang tamang panahon, dahil ito ay ang ating rainy season. Yan, isa sa pinakamagandang panahon kung kailan tayo nagbe-breed, dahil ito yung malamig na panahon at napaka-best na season para sa ating mga alagang African lovebirds. Yan. So yan, pag-uusapan natin ang rainy season and ang breeding season na pinag-uusapan at laging sinasabi ng ating mga kaibon. So yan. So itong ating mga alagang ibon, hindi dyan ang ating mga parakit. Yan. So pakita muna natin konti ang ating mga alaga. Then mamaya pag-uusapan natin ang tungkol dyan sa rainy season or breeding season na sinasabi ng ating mga kaibon. Yon! What's up mga kalumutes? Yan, magandang araw po sa inyong lahat. At dito po tayo ngayon sa ating munting ibunan, sa ating God's Creation mini aviary. Yan, nakikita nyo po mga setup natin na madudumi. Yan, napakaliit na ibunan, pero ayos lang yan. So gaya po nung nasabi ko kanina, no, regarding sa topic natin ngayon sa breeding season, o kung may breeding season nga ba talaga, o at rainy season. So sa ibang mga klase ng ibon, no, like Indian ringneck, Santonnier siguro, or some other na medium birds, siguro may breeding season talaga. So kasi may mga na-vlog na rin po tayo, no, na mga nag-breed ng Indian ringneck, sinasabi nila na meron talagang breeding season. Pero let's focus sa topic ng
pag-breed ng African lovebird kasi mas dito tayo sanay at ito talaga yung inaalagaan natin. So, in my own experience and my own opinion, yun, sa akin lang po ito correct me if I'm wrong, let's agree to disagree kung hindi nyo po magugustuhan yung mga sasabihin ko regarding sa breeding and keeping ng mga African lovebirds. So, sa African lovebirds, wala po talagang season. Whole year round, kaya nilang mag-breed, kaya nilang mag-produce sa kahit anumang panahon. Lalo in captivity. Yan. Siyempre sa captivity, nakakulong sila. Lahat ng pangangailangan nila, nabibigay natin. So, kaya nilang mag-breed ng buong taon. So, wala talagang season. So, sinasabi lang ng mga kaibigan natin mag-iibon, no, na breeding season, yung mga ganitong panahon, yan, na maulan, medyo malamig. Kasi ito talaga yung pinaka-the best na panahon na binibreed natin yung mga alaga nating African lovebirds dahil mas madali nilang maaalagaan yung mga inakay, mas madali silang makapag-limlim kasi hindi na overheat yung mga itlog nila. Unlike kapag summer na sobrang init, yan, dyan nagkakaroon ng mga dead on shell, talagang na-overheat yung mga itlog, or kung mapipisaman, hindi kinakaya ng mga inakay yung init kasi syempre kahit sisiw na yan, nililimliman pa rin yan ng mga parents nila. Kaya doon, hindi 100% na nabubuhay yung mga inakay, hindi rin 100% napipisa yung mga itlog dahil nga sa sobrang init. So yun, may mga kaibigan tayo, no, na talagang ginagawang seasonal yung pag-breed ng African lovebirds kasi karaniwan sa kanila hindi sila nag-breed ng summer. Yun yung panahon ng pagpapahinga nila ng mga alaga nila. Nilalagay nila sa mga flight cage or tinatanggal yung nest box or tinatakpan yung nest box. So kapag medyo lumalamig ng panahon, tsaka nila ulit sinasalang sa breeding. So ngayon, katulad ngayon na maulan na, bare months, kahit naman hindi ganun kalamig yung bare months na ngayon dito sa atin, ihanda nyo na yung mga breeding cage, ang yung mga nest box, ang mga nesting materials, ang yung mga malulupet na breeders, yung ano man yan, high mix man yan, or low mix man yan, umpisahan na natin magsalang. So dito sa ating ipunan, maraming bakante ngayon. Ang problema, yung mga pansalang natin, pinamamature ko pa. Pero okay lang, by next year ko naman sila gagamitin. Kasi alam ko, January malamig pa yan. So kaya bago mag-summer, hopefully makapag-produce pa tayo. Kaya inire-ready na natin yung mga breeder natin for next year. So yun, no, siguro sa ibang bansa na merong mga ibang season, like may ibang bansa na 4 seasons. So siguro doon, lalo sa wild, yung mga African lovebirds or yung mga ibang ibon, talagang nagiging seasonal yung kanilang pag-breed dahil nga hindi buong taon available yung mga pangangailangan nila for breeding. Like, syempre, unang-una na dyan, ang napaka-importante, yung nesting materials na kinakailangan nila. So, kung hindi available yun in wild, dahil nga sa season na meron dun sa lugar na yun, hindi sila nakapag-breed. Lalo yung supply ng pagkain kung hindi available sa wild. So, hindi talaga sila nakakapag-breed dahil alam nilang wala silang ipapakain sa mga magiging inakay nila. Kaya nagiging seasonal yung breeding. Unlike sa captivity, katulad dito sa atin na nakakulong, naka-nest box, whole year round, kaya nating ibigay sa kanila yung mga pangangailangan nila like nesting materials, may mga vitamins pa yan, may mga pagkain pa yan, marami tayong mga binibigay na pagkain, may mga soft food, may mga gulay pa tayong binibigay bukod sa mga seeds natin. So kapag may mga inakay, meron pa ulit tayong ibinibigay, kaya nilang mag-breed in captivity ng whole year. So medyo iniiwasan lang talaga ng mga iba nating kaibigan na mag-breed kapag tag-init kasi napakahirap talagang bumuhay. Mahirap makapisa ng itlog, mahirap bumuhay ng mga inakay. At talagang nahihirapan yung mga breeders. Ito yung mga panahon na makikita nyo yung mga breeders na medyo pangit yung mga balahibo nila kasi sa sobrang init, lalo kung may itlog dahil naliligo yan So maliligo yan para pag nag-incubate sila ng mga itlog nila
hindi masyadong ma-overheat. Pero kapag sobra talagang init ng panahon, wala. Hindi 100% makakasurvive. Hindi 100% napipisa yung itlog. Diba? Dahil doon, yun yung mga dead on shell. Pero kapag malamig yung panahon, guys, nangyayari din yan na nade-dead on shell din. Kasi nahihirapan naman maglimlim yung parents kasi sa sobrang lamig. So, kung sobrang lamig ng panahon, hindi sapat yung init ng katawan nila sa paglilimlim, doon din, nagkakaroon din. Pero, mas maliit yung chance na hindi ma-incubate na maayos sa malamig na panahon. Unlike sa summer, na na-over naman. Mas lamang yun eh. Mas lamang yun na-over kaysa doon sa malamig na hindi masyadong na-incubate. So, the best pa rin talaga ng pag-breed yung malamig na panahon, ganyan, maulan. So, yun. Kaya saludo sa mga kaibigan natin na nag-breed ng ibon, na air-condition yung mga ibon na nila kasi whole year round, na-maintain lang yung humidity ng ibon na nila na alam nilang best sa breeding. Yan. Kaya may mga kaibigan na rin tayo na na-visit na air-condition naman talaga yung mga ibonan at napakaganda naman talaga. Talagang ginagastos nila yung pag-aalaga nila ng mga ibon nila. So katulad natin na medyo tight ang budget at ganito lang yung mga ibonan. So umaasa na lang tayo sa mga remedies na ginagawa natin kapag mainit yung panahon. So ginagawa natin yan, nagdidilig tayo sa ibonan, nag-i-spray tayo sa ibonan. Tapos minsan sinusupport pa natin ng electric fan para lang hindi masyadong mainitan yung mga alaga natin. So meron na rin tayong mga na-visit na ibonan na hindi naman air condition pero whole year round din nag-breed kasi napakaganda naman ng ventilation ng ng kanilang ibonan. So hindi naman necessary na kailangan air condition. Basta maganda yung airflow ng inyong ibonan. Meron kasi ako mga nakita ibonan na talagang maganda pa sa bahay. Talagang maganda yung roofing, naka-insulation, may kisame, yung airflow sa loob ng ibonan, napakaganda. Labas-pasok yung hangin. Talagang natural yung temperature sa loob ng kanilang ibonan. So, saludo sa inyo, napakaganda talaga ng mga ibon. So, tayo talagang aasa na lang tayo sa remedy kung hindi naman ganon maganda yung ating ibonan. So, marami tayong remedies dyan. Marami mga nagbibigay sa atin ng tips na kaibigan natin mag-ibon kung anong mga gagawin kapag summer. So, may video rin tayo niyan. Check nyo na lang sa mga videos natin na yung mga ginagawa natin every summer kapag sobrang init ng panahon. Pero ang may papayo ko lang, kung talagang sobrang init ng panahon, i-stop breeding muna natin kasi kawawa talaga. Kawawa yung mga alaga natin. Tapos, na-overbreed pa sila. Kaya yun ang pinaka-best na magpahinga at mag-condition ng mga alaga natin ibon kapag sobrang init ng panahon. So ako, may mga binibreed ako kapag summer, yung talagang malulupit na breeder, pero yung iba talagang pinapahinga ko para na rin hindi tayo overproduce sa pag-aalaga kasi lalo ngayon napakahirap mag-out ng ibon at walang masyadong buying at walang masyadong baguhan na pumapasok sa industriya natin. Pero don't worry guys, meron na tayong mga kaibigan na kumikilos at may mga grupo na rin na talagang nagpo-promote ng palakasin ng industriya ng pag-iibon. Guys, steady lang kayo, keep on breeding. Gawin nyo na lang selective yung breeding natin. Kung ano yung alam nyong gusto nyong i-breed, kung ano yung gusto nyong palabasin, doon tayo mag-focus. Pagandahin natin yung mga standards, pagandahin natin yung quality ng mga ibon natin. Kahit low meat man yan, basta napakaganda ng quality, i-diretso nyo lang yung pag-breed. So, ito kasi talaga yung best na panahon sa pag-breed, yung per months, dahil dyan na yung mga medyo maulan na, medyo malamig na yung panahon. Kaya sinasabi na breeding season kasi ito talaga yung pinaka magandang panahon para sa pag-aalaga ng mga African lovebirds. Kaya pertaining to African lovebirds kasi hindi ko alam yung iba na ibang binibreed na ibon.
So, sa parakeet siguro, ganun din. Kasi whole year round din, kaya mo siyang i-breed. Unlike sa mga medium birds, hindi ko masyadong gamay. Ang alam ko lang talaga na may season is yung Indian ringneck. So, kaya nga no, napapansin nyo, kapag may mga buying, karaniwan, per month, kaya lalo pag December, yun yung mga buying, maraming namimili. Siguro kasi maraming pera, pero hindi. Kasi yun yung panahon na marami tayong produce. Dahil, alam mo, mantakin nyo, kung nag-start ka ng September, nag-breed, so mangingitlog yan, pag lilimlim yan, 21 to 25 days, mapipisayan. So pag napisayan, magbibilang ka ng 45 to 50 days, bababa na yan. So minsan may mga breeders tayo na hindi pa nakakababa yung mga inakay, may itlog na ulit. Yan. Kaya until December, meron ka na ulit bagong pababa. Kaya idire-diretso na natin yung breeding. Isalang mo na ng mga dapat yung isalang. Ihanda nyo na ang inyong mga malulupit na breeding cage, ang malulupit na nest box, at ang inyong malulupit na nesting material. Dahil napaganda na ng panahon, diretso na tayo sa breeding. So yung mga sa akin kasi by next year pa, marami tayong bakante ditong breeding cage. Pero yung mga materyales na isasalang natin, hindi pa hinog, kumbaga. Medyo bata pa. So ihanda ko sila by next year. So bago mag-summer siguro nakapag-breed na sila. Hopefully. Sana. So yun, sana may napulot kayo na idea dito sa munti nating talakayan regarding sa breeding season, rainy season na meron ngayon dito sa atin, Vermont sa atin. So, kita-kits tayo sa mga susunod na video at keep on breeding lang, laban lang tayo kahit medyo matamlay ang ating industriya ng pag-ibon. Pero huwag kayong mag-alala, marami nang kumikilos para palakasin ang industriya ng pag-ibon. So, hanggang sa muli! Hanggang sa muling paglipad. Ito po si Basti, ang iyong lingkod. Maraming salamat po. And out!